Madayaw Davao. Panahon na usab nga atong pasalamatan ang labawng makagagahom sa iyang paghatag kanato ug abunda ug mabungahong kiniiyahan pinaagi sa atong pagselebrar sa kadayawan sa Davao. Ako ug ang akong pamilya nang hinaot nga pinaagi sa maong selebrasyon atong makab-ot ang gihandom nga panagiusa ug kalinaw sa matag usa. Hilabi na sa atong makaigsunang lumad nga maoy sentro sa atong kasaulugan. Sa kanunay kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles nag-ingon, Happy Kadayawan sa Davao. Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal lagi panghatag niya sa mua, sa tanang taon lagi pangtabangan niya karong adlaw. Hinaot panta nga magpadayon kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang Congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Maayong adlaw. Tatak K ang walay puas natong paghatod sa request sa mga barangay nga medical mission alang sa libreng check-up ug tambal. Sama na lamang dinhi sa Barangay 76-A. Kami nagpasalamat kang Congressman Carlo, ilabi na kining mga medical mission ug uban pang mga programa ngayon ginapadala dire, ginahatag. Magpasalamat ako sa tanang may suporta sa maong medical mission o kang Congressman Carlo Nograles. Ako na kong pasalamat kang Congressman Carlo nga sama ni Ani naghatag yun siyang medical mission para namo dinhi sa Bukana. Padayon ang paghatag sa inyong request kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao Mindanao, may adlaw. Saudi Chato, yung alagad sa kanginan, alagad sa programang Kalambuan Daratanan. Gamatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, ikaw, kitang tanan, adunay kalambigitan. O siyempre, wako magidusar akong kapartner, Rafi Bermejo. Raf? Daghang salamat, Salds. Kini hala sa kanginan, Rafi Bermejo, mayang adlaw. O siyempre, atong tukion, ining adlaw sa itong programang Kalambuan Daratanan, pinagisab ni Rafi Bermejo. Yes, Salds. Doon na tayo duha ka segment karong episode sa atong programa, Salds. No? Ang una nini, atong isgutan katong mga issues no surrounding Philippine sports no. Doon na tayo bisita nga si Congressman Mark Sambar no of Puwersa ng Bayaning Atleta SARS or PBA party list. He's with us para sa kining maong issue. Ang ikaduhang segment na to Sal sa atong kuhaan to update siyempre no ang Congress pinagi gihapon kang Congressman Carlo Nograles ang atong pinanggang congressman sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao. Og una na siya, Sals. Duha ka segment para karong Tiona. Okay, so magandang araw po, Congressman Mark Sambar. Welcome po sa lungsod ng Davao at welcome din po sa ating programang Kalambuan Daratanan o Kaunlaran at iba pa, Congressman. Maraming salamat at magandang araw rin sa inyong dalawa, Zaldi, Rafi. Maraming salamat rin po sa pag-imbita sa akin ngayong araw. And to all our viewers, magandang araw sa inyong lahat. Okay, Congressman Sambar. We understand that PBA party list is now in Congress, no? Currently in its first term to protect the interest of Filipino athletes. 2 years since getting started in the House, do you think PBA party list remained on track on its mission, Congressman? Well, as the representative of PBA party list, we're happy to report that out of all the bills that we filed, I think I've already filed mga 40 bills na po regarding sports
and a handful more of resolutions to congratulate our athletes and our sportsmen who've competed in international competitions. Kaya marami po na nagawa ang PBA Party List so far sa kabutihan po ng mga atleta natin, and also to promote grassroots development sports and to promote our athletes nationally and also internationally. Okay. Congressman, naintindihan po namin na meron pong magandang hangin ang nagdala po dito sa inyo sa lungsod ng Davao. Baka pwede po nating ibahagi ito sa ating mga tagapanood at tagapakinig, Congressman Mark. Well, actually, Rafi, alam niyo po, magandang tanong yun. Kasi nandito po ako ngayong araw na to para bumisita sa Davao for the inauguration of the new sports facility dyan sa USEP campus. Okay. It's a very good example of how the different departments in the government, or even the different groups in government, kami na po sa lower house, kasama ko po si Congressman Nograles, at in the upper house, kasama rin po namin si Senator Chis Escudero. We all pooled our resources together para mabigyan naman ng magandang sports facility dito sa Davao in the form of the new sports facility that we're going to inaugurate doon sa USEP. Okay. Thank you so much, Congressman Mark. Al? Di mapagkailan, napatang bata pa si Congressman Mark Sambat. Mga ilang taon na ba kayo? Artistahin. At pwede rin ba namin malaman kung saan ang pinagbuluhan ni Congressman Mark Sambat? At ano ang nagdala sa kanya sa Congress? Well, Zaldi, alam niyo po, bilang isa sa pinakabatang miyembro ng Kongreso ngayon, actually, I'm only 30 years old, but I'm not the youngest. Ako po ay, actually, by profession, ako po ay isang doktor. I graduated po in Beijing University way back when. And then I was practicing in China, especially, nandun po ako nung Beijing Olympics. And during there, I was approached by the Philippine Wushu team. And they asked me, ano bang sa tingin ko nangyayari sa Wushu natin sa Pilipinas? Or ano rin ang nangyayari sa sports natin sa Pilipinas? At nakikita ko rin marami tayong mga atleta nung dati pa, whenever they get hurt, whenever they're injured, hindi sila nabibigyan ng benepisyo ng gobyerno, hindi sila talagang tinutulungan, wala talagang suporta. And that's where I actually thought to come in and help our athletes here in the Philippines. Kaya po, nung tinawagan ulit po ako ng Wushu Philippines na maging medical director nila, natuwa po ako at I told them I would give them my full support regarding that. And from there on, nakapasok na po ako. Nakita ko po ang mga atleta natin, hindi lang po sa Wushu, but in all our other sports. And from there, that's where I got involved with the PBA Party List and how I became elected as one of their representatives in Congress. Going to the issues concerning Philippine sports, starting with our most recent debacle in the London Olympics. What is the take on the PBA Party List, Congressman Mark Sambat? Well, alam niyo, Zaldi, matagal ng problema na nakikita ng tao yan. For the longest time, alam na rin po ng lahat ng tao anong problema, na kulang daw ang funding, kulang daw ang suporta sa mga atleta natin, hindi nabibigyan ng tamang mga programa ang ating mga atleta, hindi na napapabayaan ang ating grassroots development program. I mean, if we spend the whole day, kulang pa isang buong araw para mag-explain lang ano talaga ang mga problema sa ating kalagayan ng sports sa ating bansa. But, you know, we in PBA Party List, we believe that hindi naman talaga kailangan na i-enumerate pa ang mga problema. Kailangan natin ngayon gawin is to actually enumerate solutions. Paano natin isi-solve ang mga problema na to? I mean, when you talk about the London Olympics, the debacle in the London Olympics, simple lang po ang explanation yan. Ano po ang pinasok natin, yun rin ang lalabas. So basically, kung ano po ang tinanim natin, yan rin ang aanihin natin. Kung ano po, nakikita naman po natin, kulang naman ang suporta. So why would we expect to win a medal, 'di ba? Samantalang the other countries, they're investing so much of their resources, so much of their funds, so much of their training pool just to talagang build a champion, build a gold medalist. Tayo nga sa Pilipinas, marami naman tayo atleta dito, marami tayong magagaling na atleta dito. But we never give them the proper opportunity, the proper chance. But here, kami po sa PBA Party List, naniniwala kami, pag binigyan natin ng tamang pagkakataon ng mga tao, pag binigyan natin ng tamang resources, tamang lugar para pwede sila mag-train, I think we can find very, very good and competitive and even international caliber athletes out there.
briefly, Congressman Mark, what ails Philippine sports and what government can do about this? Well, una-una, marami nga nagsasabi po, pondo. Kulang daw ng pondo para sa resources, para sa pagkain, para sa mga facilities. But actually, it's also a double-edged sword. Kulang rin po ang tamang programa. Wala po tayong mga short, medium, and long-term plans for all our grassroots development. Alam niyo po, ang mga NSAs po natin, matagal na po sila nandyan. Matagal na po ang leadership ng karamihan ng mga NSAs natin. But even until now, wala pa nang naproproduce na solid contenders. I mean, there's a handful na year in, year out, they've been producing high caliber athletes like ABAP, diba? Like Taekwondo. But all the other NSAs, may kakulangan eh. Alam niyo po, matagal na po ang athletics dyan. Dati po, nandiyan si Lydia De Vega, nandiyan si Elma Muros. Ngayon, wala naman tayong masabi na sino ang papalit sa kanila. Diba? Before, when we had our basketball team who came in 5th, I think, in the World Championships in the 60s or 50s. Matagal na po yun. Ngayon, palagi hindi na tayo nakaka-advance through the Asian Games. So, meron talagang kakulangan in the process, in the development, in the programs of these NSAs. Kaya dun, I think, other than saying na kulang palagi ng pondo, sabihin na lang po natin muna sa NSA, gawin nyo ng paraan itong pondo na meron natin. Gawin nyo ng paraan, show us results first before humingi kayo ng mas malaking pondo. Kasi, to be honestly speaking, pag maganda naman ang programa, talagang popondohan ng tao yan. You look at the ASCALs and you look at Congressman Manny Pacquiao. I mean, these are true winners or these are very, very good athletes na they showed that they can win. Binibigyan talaga ng support. Okay. Diretsang tanong, Congressman Mark, may pag-asa pa ba yung Pilipinas natin na makakuha ng ginto sa Olympics? At kung meron man, kailan naman kaya ito? Well, there's always a chance naman tayo manalo. I mean, ang pinaka-importante lang is to give them the highest probability that they can win. So, ang pagsiyasabi po ito, dapat tama pa ang programa nila, tama ang resources na binibigay sa kanila, tama rin po ang binibigyan nating mga suporta sa kanila. Dapat todo-todo ang pagbigay natin sa kanila. And I think it's time for us to really prioritize on key sports. Alam naman po natin na nananalo tayo sa boxing, nananalo tayo sa taekwondo, nananalo tayo sa iba-ibang mga certain competitions na talaga are Olympic sports. Doon na natin ipasok ang resources natin. Bakit pa tayo papasok sa iba pa na medyo hindi naman natin kaya ngayon? Like, I'm sorry to say, basketball, even though our country loves basketball so much, there is no way in the near future can we compete against a Team USA or even a Team Spain. Kasi talagang matagal na ang programa nila. They've been looking for the best athletes in their countries for the longest time. Tayo, parang medyo kulang pa ang pagka-ano natin sa programa na yun. So we have to focus on programs where we already have an upper hand, like boxing, where we've already made so many champions. Di dapat doon na lang tayong pumasok. Going into another controversy in Philippine sports, Congressman, this one on the alleged game fixing in the Philippine Basketball Association. Could you tell us what PBA party list is doing about this, Congressman? Well, kami po yung isa sa nananawagan na paimbestigahan ang alleged game fixing sa PBA League. Alam niyo po, marami po nagsasabi sa akin, for the longest time, there's been game fixing or there's been cheating in the PBA Basketball League. Of course, Commissioner or Chairman Salud will always deny these allegations, and a lot of the players will close ranks and also deny these allegations. But I think it's time that the PBA should come clean. We're giving this opportunity to them to show the people, to show members of Congress, being the representatives of the people, na ano ba ang ginagawa nila para mapigilan ang cheating sa loob ng PBA League. Kasi syempre, marami nang na-disenfranchise or marami nang nalulungkot na pag naririnig na may dayaan, may kalokohan na nangyari doon. So, dapat pakita rin talaga ng PBA League na hindi nila pwede i-investigate sarili nila. Kasi that's self-serving eh. There should be a third party, for instance, Congress, that should come in and investigate what's allegedly happening there. Alam niyo po, katulad sa states,
when there was the alleged steroids use of baseball players. Congress came in the United States to investigate the players para mapakita meron ba o wala. And then they find meron nga talagang gumagamit ng mga steroids, meron talagang gumagamit ng performance-enhancing drugs, hindi alam daw ng liga. So, that's what we're trying to find out too. Kung meron man nangyayaring kalokohan dyan, baka hindi nga alam ng liga, dapat meron talagang mag-i-investigate yan. Rather than, syempre, wag naman natin lokohin ang taong bayan. Okay. Isa pang diretsahang tanong, Congressman Mark Sambar, naniniwala ba kayo na may dayaan talaga dyan sa PBA? Well, let's put it simply like this. Pati sa Olympics, may dayaan. Ano pa po ang PBA? I mean, PBA did you know that the PBA is the second oldest professional league in the world? Only second to the NBA. Kaya matagal na rin po ang PBA. So, pag sinabi natin Olympics may dayaan, pati sa NBA minsan may daya. Sabi rin nila may dayaan. Paano pa po ang PBA? So, kailangan we should show that kung wala nga man dayaan, the PBA league should show na anong bang steps ginagawa nila para ma-protect ang integrity ng game. So I think this is a good opportunity for them to explain themselves in Congress para mapakita lang talaga sa tao na walang kalokohang nangyayari. Okay. Congressman Mark, nung araw ho, ang DepEd ay DEX o Department of Culture and Sport. Ano pong nangyari? Ba't nawala ang sport? Well, in that I mean, that's a very good question, Rafi, no? Kasi tama po yung sinabi nyo. Dati, DEX was Department of Education, Culture and Sports. Ngayon, naging DepEd na lang po. At ngayon sa public school po, mga 40 minutes a week lang ang sports or ang binibigay sa PE para sa mga bata. So talagang pakonti ng pakonti ang ginagawa ng sports sa buhay ng mga kabataan natin. Which is a shame kasi alam niyo po, sports it's a very complex entity. Nandiyan ang kalusugan, 'di ba? Nandiyan ang it's a good way for the youth to avoid bad influences such as drugs, 'di ba? And crime. Yeah? And it's an important outlet for the youth to get stronger and to build characteristics na nahahanap lang sa sports like hard work, discipline, perseverance, teamwork, 'di ba? It's important that we should culture this. Kaya nga importante na alam niyo po, hindi lang malalagay talaga sa Department of Education ang sports. Kailangan meron silang sariling department nila na in the future talagang the full support of the country, the full support of all government officials should be behind it. Okay, so moving to another main issue in the Philippine sports, the creation of the Department of Sports, no, what you said earlier. How does PBA party list stands on it? Well, kami po yung nag-file rin ng bill para maisulong ang creation ng Department of Sports. I think ang nag-file rin ng bill nito sa Senate si Senator Trillanes. Our idea was that sana ang Department of Sports will be able to spearhead hindi lang po funding ng mga NSAs, pero they will also be making policies, they will be coordinating with the LGUs, they will be coordinating with DepEd and the DOH na talagang magtulong-tulong sila lahat with the creation of a program that will really help the youth develop their potential, and then we can really develop a program na makahanap tayo ng mga champions in the grassroots level pa lang. Okay. About the Philippine Sports Commission or the PSC, Congressman Mark Sambar, do you think it has lived according to its mandate and purpose? Well, it's been, I think, about 20 years since the PSC has been created. So far, maganda naman po ang takbo ng PSC, pero nakikita po natin kulang na ang kapangyarihan ng PSC. In the sense that the whole world is evolving in terms of their program for sports. Unfortunately, PSC has not evolved alongside with the programs of the whole world. Kaya palagi tayong nagiging kulelat sa mga international sporting competitions. Kaya po kailangan natin rin i-upgrade na, bigyan na ng mas malaking responsibility ang PSC, mas maraming kapangyarihan ng PSC in the sense na dapat gumawa na tayo ng Department of Sports para talagang bigyan ng
ng power ang mga makakaupo sa or ma-appoint sa Department of Sports so that they can really formulate new policies and give us a direction for our programs, for our athletes, and for our grassroots development. Before we end this segment, Congressman Mark Sambar, we want to ask one question that is very close to the heart of the Philippine athletes. Is there any possibility that yung mga retired nating mga atleta, makakuha ng mga benepisyo galing ng ating government? Well, alam niyo po, as far as I know, ang amateur athletes po natin dapat, according to the law, sa batas po yun, na dapat nakakatanggap po sila. Ang mga medal winners natin na retired athletes, dapat nakakatanggap po sila. But bilang PBA party list representative, naniniwala po kami, hindi lang dapat ang nananalo ng mga medals, sila lang po ang nabibigyan. Dapat lahat po ng mga national athletes natin, nabibigyan rin ng benepisyo. Hindi lang naman kailangan bigyan ng pension, pero siyempre, importante rin ang kagaya ng medical coverage, kagaya ng scholarships para sa kanilang pamilya, kagaya ng mga death benefits. Those are small things, pero they're also important. And that's why right now we're trying to study how we can craft a bill para matulungan ang mga current athletes natin na hindi nanalo ng medals, pero they're part of our national team. They still bring honor to our country. They still bring glory to our country. Kailangan natin bigyan ng tulong sila ngayon. Bilang huling katanungan, Congressman Mark Sambar, maasahan mo ba ng sambayanang Pilipino na darating ang araw na tayong mga Pilipino, titingalain sa larangan ng sports, Congressman? I think, ngayon pa lang nakikita na natin, marami po tayong mga world champion. Tingnan niyo ang pangalang si Congressman Pacquiao. Already an 8-time or an 8th division champion in boxing. I don't think anybody in the modern age can really copy or even reach the height of his career talaga. Wala na yatang makakaulit nun. I mean, that's just sa totoo lang, in my opinion, that's just the tip of the iceberg here in the Philippines. Marami po tayong mga atleta na kasing galing or mas magaling pa kay Congressman Pacquiao in other sports, hindi lang po sa boxing. Kailangan lang natin bigyan ng pagkakataon, kailangan lang natin bigyan ng tamang outlet ang ating mga atleta para talagang natin ang kanilang talent, ma-harness na lang ng mabuti ang kanilang talent. So naniniwala talaga ako na in the near future, we will develop more champions other than Congressman Pacquiao. Maraming salamat, Congressman Mark. Your parting statements, Congressman Mark Sambar of PBA Party List. Well, unang-una gusto ko pong magpasalamat kay Zaldi, kay Rafi. Alam niyo po, konti lang po ang mga taga-media ang namamansin sa ating sports ngayon. A lot of them, they only want to criticize and say walang kwenta ang mga atleta natin. When in truth, our athletes do their best talaga. They sacrifice everything just to compete in their sports. And even just to compete in the Olympics is no small feat. Talagang malaking bagay na po 'yan. Kaya nga po kailangan nating suportahan lahat ng mga atleta natin. And to all the viewers, maraming salamat rin po. Sana po you will keep supporting our athletes, you will keep giving your full support, and subaybayan niyo po yung mga atleta natin kasi marami po sa kanila they have a good chance to become future champions. So I hope that we continue to support them, we continue giving them our prayers para sa ganun magaganahan talaga ang ating mga atleta to really represent our country. So maraming salamat. Thank you so much, Congressman Mark Sambar of PBA Party List. Ayaw mo gawa, balik sa mag-break sa tagkadiyot. Daghan pa tag-isgutan atong ibutang sa next segment si Congressman Carlo Nograles. Pahulay sa tagkadiyot. Ayaw mo gawa, balik. Thank you. Kalambuan, Dalatana. Madayaw Davao, panahon na usab nga atong pasalamatan ang labawng makagagahom sa iyang paghatag kanato ug abunda ug mabungahong kiniiyahan pinaagi sa atong pagselebrar sa kadayawan sa Davao. Ako ug ang akong pamilya nang hinaot nga pinaagi sa maong selebrasyon atong makab-ot ang gihandom nga panagiusa ug kalinaw sa matag usa, hilabi na sa atong mga kaigsunang lumad nga maoy sentro sa atong kasaulugan.
Sa kanunay kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles nag-ingon, happy kadayawan sa Davao. Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal lagi panghatag niya sa mua, sa tanang taon lagi pangtabangan niya karong adlaw. Hinaot pa nga magpadayon ni kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Maayong adlaw. Tatak K ang walay puas natong paghatod sa request sa mga barangay nga medical mission alang sa libreng check-up ug tambal. Sama na lamang dinhi sa Barangay 76-A. Kami nagpasalamat kang Congressman Carlo, ilabi na kining mga medical mission ug uban pang mga programa ngayon ginapadala dire, ginahatag. Magpasalamat ako sa tanang may suporta sa maong medical mission o kang Congressman Carlo Nograles. Ako akong pasalamat kang Congressman Carlo nga sama ni Ani naghatag yun siyang medical mission para namo dinhi sa Bukana. Padayon ang paghatag sa inyong request kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Sals, sulod ta sa atong ikaduhang segment, no? Palihog paila sa atong tinahod nga bisita, Sals. Okay lang, Raf. Siyempre, ang atong dinapit na bisita, pinalangka sa Katawan Students Davao, Assistant Majority Leaders sa House of Representatives, Congressman Carlo Nograles. Sir? Salamat kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug siyempre sa tanan natong tigtan-aw maayong adlaw ka natong tanan ug syempre happy kadayawan kuyawa pud mo English si Zaldi murag pinawisan ka na og daghang mga singot. Ug si Rafi sad salamat kayo kay Congressman Mark Sambar sa PBA Party List sa iyang pag-guest diri sa atong programa. Thank you, Congressman. Okay, Congressman Carlo Nograles, sa bagay binisaya gid ako mga puta. Wala na English sad sa. Congressman Carlo Nograles, unang tanan congratulations di ay. Kining para sa formal magud nga inaugurasyon o inaugural sa Nograles Sports Dome diya sa USIP. Usa imong gibati karon nga formal na gyud nga inaugurahan ang Nograles Cultural Sports Dome diya sa USIP. Una sa tanan, ang tawag ani is ang USEP, no? USEP Sports and Cultural Center. So University of Southeastern Philippines Sports and Cultural Center kini. Kita instrumento lang ta diha sa paghatag niya ng maong istruktura para sa atong mga kaigsunan nag-eskwela diha sa University of Southeastern Philippines ug para pod sa tibok siyudad sa Davao kay para man ni sa mga taga Davao, para man ni sa tanan aron na atay gwapong nga venue para sa atong mga sports and cultural events. So importante kayo kini para sa atong paglambok, no, para sa atong siyudad sa Davao. So kini para kini sa katawhan, kita instrumento lang ta ug siyempre nalipay ta ug dako nga nakahatag na gyud ta og sports center dinhi sa atong siyudad sa Davao, pinaagi sa paningkamot sa tanan-tanang mga nag-contribute aning paghatag sa usa ka gwapong infrastruktura para sa katawhang Davaoenyo. So congratulations kanatong tanan and lipay kay ta na dinhi sa pagsaulog nato sa Kadayawan na inaugurate na gyud nato kini. Although nagamit na ni no previously, karon lang gyud ang formal inauguration gyud. Di mi makalimot, Congressman Carlo Nograles, sa gingon sa mga kritiko nga kining Nograles o USIP Sports Cultural Center ang pinakauna og modernong cultural sporting arena diri sa atog siyudad sa Davao. Nga di gid kuno magbalampuson ang maong nga pagtukod sa Nograles Sports Dome diya sa USIP kay tungod sa daghang mga rason. So, unsa man yung pagpamatuod nga nasayop di ay mga kritiko, Congressman?
Well, kining sa amo man gyud Zalds is kini trabaho lamang gyud ni, no? Ato lang gibuhat ang angay natong buhaton, ato lang gitrabaho, ang dapat natong trabahoon. Wala man ta magpersonal ana kung na may mga kritiko, that's part of freedom of speech, that's part of freedom of expression, katungod man gyud na nila. Pero nagpasalamat lang gihapon ko na bisan ingon ana lagi, wala lang gihapon ta na unsa, no? Diha sa mga criticism. Nagpadayon lang gihapon ta. Nagpasalamat ko sa tanang mga tabang na bisan na mga inaanang klase mga hungihong, nagpadayon lang gihapon ta sa atong pagpaningkamot. Ug syempre kini para man gyud ni sa tanan, no? Whether dili ka kritiko or kritiko ka, maggamit man gyud nimo ng University of Southeastern Philippines Sports and Cultural Center kay para man kini sa tanang Dabawenyo, para sa tanang Pilipino, para sa tanang gusto mo gamit niya na gani nalipay kay mi na karong ugma, no? Or kining maabot na sa pagsaulo sa Kadayawan na atay concert ni Ann Curtis na pagkabuhaton diha. Ug daghan pa ang mga coming pa mga events diha. So para kini sa Dabawenyo. Congressman Carlo, nasayod ang katawhan sa Dakbayan sa Davao nga hisgutanan na ganing proyekto ug dedikasyon sa sports, no? Andam kanunay ang mga Nograles nga buhaton ang tanan sa ilang makaya aron lang mahapsay, no, ang mga proyekto ug ang particular kining usama sa Nograles Sports Dome. Ang pangutana, nganong inyong gibarog ang sama kadako nga proyekto, no, sa Nograles Sports Dome ug nganong diha man gyud sa sulod sa campus sa University of Southeastern pabalik-balik ta ani diri, no. USEP lagi wala. Dili Nograles Sports Dome. Muragaan sa among dila. USEP Sports and Cultural Center ni. So para kini sa USEP. Syempre gibutang nato sa USEP tungod kay una sa tanan ang tuyo ginato ani was primarily para na ay venue ang USEP para sa ilang mga graduation. So diha nagsugod ang idea na naghangyo lagi ang University of Southeastern Philippines kada graduation mo arkila man gyud sila og laing venue. So naghangyo sila na isip kongresista si Prospero Boy Nograles pa that time, isip kongresista sa mong distrito ug isip na nimutang ang USEP diha sa First District sa Davao City. Nangayo sila og kung pwede butangan og venue. Timing lang sab na syempre nakita man gyud natong importansya sa usa ka sports facility para sa atong siyudad na dugay na pud dugay na gyud ginahulat sa atong mga Dabawenyo, dugay na nilang damgo kini. So instead of just an ordinary venue, gihimo namon ni siyang sports and cultural center lagi. So gikan sa pagsugod sa pagbutang ni ana og pondo ni Speaker Boy Nograles, kita ang nagpadayon ni ana. Gibutang nato sa USEP una sa tanan tungod kay para naay continuity, magpadayon gyud kini siya. Kay kung magbutang ta og pinataka lang og laing area, kinsay mag-manage ani, kinsa mo take care ani. So diha sa USEP kay sila man nag-request og venue ug sila man gyud ang maka-atiman gyud ani, mag-manage ani ug maka-generate pud income para sa university. And of course, maka-generate og income pud para makadugang pud sa mga scholarships nato diha sa University of Southeastern Philippines. So, sama karon ang universities, ang state universities, ang colleges nato, ang direksyon sa gobyerno karon is murag gitagaan na sila leeway nila, ginatagaan na sila og ilang autonomy diha sa pagpaningkamot ug usaon nila pagkuha sa mga pondo, usaon nila pag-generate sa pondo. So, timing pud kaayo. Naduna kita USEP Sports and Cultural Center kay para makatabang kini sa income generation para sa USEP, makatabang kini sa paghatag og mga turismo para sa atong syudad sa Davao, makahatag kini para sa mga conventions, mga seminars, mga sports events, cultural events para sa kalipay sa atong mga taga Davao ug para sa tanan, no, na gustong mo gamit og gwapo nga venue. And of course, sama sa gisulti ni Congressman Mark Sambar para sa atong mga atletang Dabawenyo. Na karon naa na sila venue para sa mga sports activities, na venue ang atong mga atletang Dabawenyo, hinaot pa unta pinaagi ani mas daghan pa ta mga atletang matabangan, matrain nato taga Davao kay para sila pud ang mudala sa bandera o bandila sa mga taga Davao diha sa mga international competitions ug bisan pa man sa mga national competitions nato diri. Okay. Congressman Carlo, matod ni Congressman Mark Sambar, no, sa PBA party list, di pa lang dugay ganina. Gisuportahan pud kuno ni Senator Chis Escudero ang USEP Dome, tama ba ni? Yes, tinuod ka na, no, naghangyo ko og tabang gikan kay
sa PBA party list kay Congressman Mark Sambar, nihatag siya og 5 million pesos para sa University of Southeastern Philippines. Hangyo tagtabang gikan kang Senator Cheese Escudero. And gikan pud sa iyahang pondo, naghatag siya og 5 million pesos para diha. Additional support, no, ug tabang diha sa pagtapos sa aning University of Southeastern Philippines Sports and Cultural Center. Naghangyo pud ko og tabang ug naghatag pod og 10 million pesos si President Noynoy Aquino. Si President Pinoy pinaagi sa iyang budget secretary na si Secretary Butch Abad, nihatag pod. And gawas ana syempre ang atong pondo diha sa Kongreso. Addition to gikan sa pondo nga gihatag o gi-allocate ni Speaker Boy Nograles gikan pa sa iyang termino sa pagsugod niya isip speaker, mao gyud niya ang iyahang one of his priorities para sa syudad sa Davao. Of course, wala niya matapos. So, kita ang nagtiwas ni Ana, pero daghan na pud siyang nahatag nga pundo. Ang majority gyud ni Ana gikan kang Speaker Boy Nograles. Kita lang ang murag na butang sa finishing touches ani. So, finally, karon abri na gyud. Okay. Congressman Carlo Nograles, murag di na mo mahulagway o ma-describe ang nagkadako nga kumbati diya sa Kongreso may kalabutan sa hisgutan ng Reproductive Health Bill o RH Bill. RH sa ta. Okay. Isip usa ka tinahod nga leader diya sa House Congressman. May hisgot man nimo kanamo nga yano nga pinaagi kung unsang kahimtang sa RH Bill karo Congressman Carlo. Ang sitwasyon karon sa RH Bill is naa nami karon sa period of amendments. Kung makinomdom mo, last August 6 na ay motion to terminate the debate and interpellation sa RH Bill. So under our rules, gikan sa period of interpellation and period of debate, ang next na step ni ana is ang period of amendments. So naata diri karon sa period of amendments. Unsay buti pasabot sa period of amendments, diha na ta makasingit or makabutang og mga provisions or mga sections na gusto natong isip pag-amyenda nato diha sa House, sa maong House Bill. So, in other words, gikan sa atong debate, sa interpellations nato, gikan sa atong pagdiskurso, gikan sa atong debate, diha nato makita na sayop di ay ni dapat natong i-reason kini, kambyuhan nato inani. That's why sunod sa interpellation and debate, diretso ta sa amendments. Kay ang amendments mao ni siya ang resulta gikan sa atong debate. Diba? So from the debate, natay maisip na hunahunaan diha ng mga provisions, mga amendments, diretso na ta sa period of amendments. So under the period of amendments, nay duha ka klaseng amendments kana. Ang committee amendments and ang individual amendments. Sa committee amendments, mao ni ang mga amendments na gikan gyud mismo sa committee bang nag-sponsor ni ining maong proposed nga balaod. So in this case sa RH Bill, Committee on Health. So sa committee amendments, ang Committee on Health mismo voluntarily maghatag sila og mga proposed amendments. So pag hatag nila sa ilang proposed amendments, pagkabutuhan na mo na ang tanang mga line by line, section by section na proposed amendments gikan sa committee ba. So madugo yan kasi per amendment pagkabutuhan sa plenary. O na siya. So, committee amendments pa lang to. After that, individual amendments. So, any member of Congress karon pwedeng mutindog, moingon na mao kini ang mga sections na gusto natong amendahan. Ug mao kini ang mga pulong o mga sentences, mga paragraphs na gusto natong ibutang diha. So, any member of Congress sa 284 members of Congress, pwede sila mo volunteer sa ilang proposed amendments. Then, gikan dito, pagkabutuhan na sad, per line, per section, pagkabutuhan ka na siya, before ta mo sulod sa second reading. Votation on second reading. So, after the amendments, whether reject ba or accepted ka ng amendments, diha na ang final version. So, kini nga final version, mao kini ang pagkabutuhan nato karon subject sa mga amendments na atong giaprubahan. Pagkabutuhan nato kini karon on second reading. Then from second reading, if it wins, it goes to third reading. So, mao na siya ang sitwasyon sa RH Bill.
Congressman Carlo Nograles gi-expose ni Senador Tito Soto di pa man gidugay nga adunay lokal o international nga grupo nga nagpaluyo nining RH bill. Kundi ilang ginaduso ang gingon nga susamang advokasya sa abortion o ang pagkontrolar sa populasyon. So unsay imo ikasulti may kalabutan ni Congressman? Well, katong gisulti ni Senator Soto gikan man na sa iyaha. So murag na siya expose. So after the expose, unsay sunod nga unsay dapat natong ma-expect sunod ani. Dapat after the expose, ang sunod niya na is investigation. So maghulat ng punta kung unsay mga investigation na pagkabuhaton ni Senator Soto tungod kay siya may nag-expose niya na. So isip siya ay author niya na, siya ang nag-expose niya na, katungod na niya karon ang mo diretso karon sa kanang ginatawag na pagpatawag o investigation in aid of legislation aron tan-awon gyud nato kung tinuod ba gyud na naay inanang klase mga lobbyista. Kay paglabi man ni ang na-expose niya is naay lobby group. Now, diha sa atong mga balaod, diri sa atong mga balaod sa atong republika, naatay ginatawag na Republic Act 1827. Ang Republic Act 1827 mao kini siya ang balaod nga naga-regulate sa lobbying efforts. So, under sa Republic Act 1827, Pilipino lang ang pwedeng maglabi. Kunya, kinihanan accredited siya sa House of Representatives ug sa Senado. So, both the Secretary of the House and the Secretary of the Senate must concur jointly na kini nga tao is an accredited lobbyist. So kinihanan Pilipino, dili pwedeng langyaw. Dili pwede langyaw. Ug kung mo practice ka og lobbying efforts na corrupt practices diha, pwede kang mapriso. So prisuhon ka kung hatag ka og graft in corruption diha, nagahatag ka og kanang mga gifts, mga tokens na ay may mga premyo na ay mga may mga na kay mga ginahatag in exchange dito sa imong lobbying efforts. Ayuda. Na kay ayudang ihatag, pwede kang masilutan, pwede kang prisuhon. Now, daghan ang wala dili familiar aning Republic Act 1827 ngano kay in 1952 pa kini siya or 1957 pa kini siya nga bill. And gikan dito, I don't think there has been a person that has been accredited as a lobbyist. Pero kung kining paglabi nila is maunim kanang medyo kontra sa ato mga balaod, dapat masilutan na sila or mapailan og kaso or ma-imprison kung tinuod ba gyud na naa sila yung mga corrupt practices diha sa ilang illegal nga paglabi diha sa mga kongresista or di ka sa mga senator. Okay. Congressman Carlo, ang pinakabugat nga pasangil ni Senator Soto nga kining mga langyaw nga mga organisasyon kuno mao gyud nangunay og pangamot nga malegalize ang abortion dinhi sa Pilipinas pinaagi sa RH bill. Gusto ba nimo komentaryohan ang mong statement, Congressman Carlo? Ayaw sa, pero maulagi ka na, importante kaayo, mao nang importante ang investigation kay para mugawas ning tanan. Siyempre, expose man ni Senator Soto, kinihanlan sundan gid na niya og iyang investigation. Ug diha sa investigation diha nato mahibaw-an kung tinuod ba gyud na part of the lobbying is for our country to go into or to legalize abortion also. Now, we all know na dili pwede ang abortion diri tungod kay nakabutang diha sa atong 1987 Constitution that we must protect the life of the unborn from conception. So, mao na siya. So, dili gyud na pwede ang abortion until amindahan nimo ang Constitution. And as far as I know, abortion is still a criminal offense karon. But if naay paglabi diha na gusto ta dalahon dito sa punto nga kinahanglan kita musugot po ta na magkaroon ng abortion diri sa atong nasod Pilipinas, that would be an illegal lobbying effort. Ug importante kinahanglan kung ingana kita diha kita paingon kinahanglan masilutan gyud kana sila. Medyo bugat gyud ay Salz, no? Biyaan sa nato ni gamay ning RH bill siguro Salz kay para matagan po nato higayon ning Freedom of Information Bill. Congressman Carlo, doon ay manifesto nga migawas di sulod sa Kongreso nga nagduso ni ining
FOI kinahanglan kuno aprubahan kini dayon-dayon, no? Ang pangutana kung usa ka ba sa mga mipirma sa maong Yes, manifesto isip principal author sa Freedom of Information, usap pud tang ipirma ni ana. Ang nagtawag sa COA na naghangyo kung pwede kumupirma was si Congressman Walden Bello of Akbayan Party List. Ingon siya na ay kining mga signature campaign lagi para sa mga kongresista o sa dili kongresista na magpirma aning manifesto to show support for the Freedom of Information Bill. So pagtawag niya, ingon dayon ako, immediately I said, of course, I'll sign that. Kay isip usa sa mga principal authors nining maong proposed law, ang FOI, para nga nako, of course, I'll be biased, no? Biased kayo ko na I want to see the approval of the FOI. So, ipirma dayon ko. Kining Congressman Carlo Nograles, palihog pasabta daw mi nganong kinahanglan pamangyud nga magpagawa og kining manifesto ang 117 o 117 ka mga kongresista nga agig suporta sa FOI nga halos sila naman ang gingon natong majority diha sa House. Ngon di na lang kinibutuhan aron nga maprubahan na ang maong bill. Una sa tanan, kana siya, ginabuhat nato na siya o gibuhat na nila papirmahon mi para ipakita ang full support sa mga kongresista. Ikaduha, ang style manggod ana Zalds kay para sigurado na sila na ay sila 117 nga boto pag-abot niya na sa floor. Kaya siyempre, maulaw mang pug ka nga nagpirma na ka unya bawion nimo pag-abot diha sa botohan sa floor. So murag aging siniguro na siniguro na ni mo na usa sa mga styles na mahibaw-an nimo pagsulod nimo sa kongreso. Usa na sa mga styles na ginabuhat diha. So it's not illegal, it's just that para lamang na kay gamay nga presyo. Uy, ni pirma baya ka ha, ayaw kag retreat sa imong gipirmahan kay nakabutang baya ning imong pirma dire. So but right now naa pa magud sa komitiba. Gibuhat na nila kay para pag abot niya na sa plenary, dire-diretso na kay 117 nga votes. No, mao na siya. But right now, the status is it is still under committee deliberations diha sa Committee on Public Information. Sa mga gidaghanon nga mga kongresista nga biduso sa FOI, maingon ba nimo nga samara nga humana ang maong balaod doon, Congressman Carlo? Kung moabot sa plenary. So karon ang pressure karon is diha sa committee kay nganong hantod karon wala pa ma-report sa committee ba. So medyo na stuck up pa sa committee ba. Now ang sa 117 ka congressmen dili man tanan miyembro sa Committee on Public Information. So you need the majority of the members sa Public Information kay para mapirmahan or ma-sponsoran na nila ang bill, ang FOI bill, madala na nila dito sa plenary kay para pag abot sa plenary na natay 117 congressmen na daan na nagpirma, nagsuporta, dapat dire-diretso na siya up to second and third reading. Okay. Malahi ta, Congressman Carlo, no? Usa sa pinakadakong issue karon diha sa Kongreso mo ang charter change. Yes. Ang pangutana kung katsatsahon na ba ang Kongreso, Congressman Carlo? Wala pa, murag na-stack up pa gamay, no? Sa akong analysis ani is I think ginauna usa nila ang sa akong tanawa, ginauna nilang RH before ang charter change. So I don't know why. So murag ga-concentrate usa sila diri sa RH. Ang charter change the last 2 weeks ago ningon ng presidente na iyang ihatag sa iyang economic managers or iyang economic team to study the proposals kay puro economic provisions lang man ang amendahan daw kuno sa 1987 Constitution. So wala pay report gikan sa katong gi-assignan ni President Noynoy Aquino na mag-study ni ini mga maong proposal. So up to now wala pay response gikan diha sa Malacañang. Wa pay ni tugtog sa wala pay tugtog. Anyway, Congressman, isigutan nato ning tulo ka bugat nga isyu, no? RH bill, FOI ug CHATSA. Asa sa tan-aw nimo ang mauna gyud diha ug ang maulahi diha sa tulo? Kung ako'y pangutan-on, ang dapat natong priority ang FOI. Okay. Because sa FOI, I think dako ang suporta para sa FOI. Ang RH divided man good. Even ang charter change medyo divided. But if tanawon nato ang FOI na anay suporta gikan sa mga gikan sa progressive groups, naay suporta gikan sa civil society, naay proposal gikan naay suporta gikan sa media, naay suporta gikan sa civil society, naay suporta gikan sa progressive groups, naay suporta gikan sa congressmen. So
I'm biased, siyempre, biased na ako diha sa FOI. Kining unsaon ka ni Congressman Carlo Nograles ang mahingon nato ba nga pagsaulog sa bakasyon ining semana sa kadayon sa Davao? Ang sa na to, unas tanan, tanaw tag concert ni Ann Curtis. Main tag makakuha tag ticket ni Salz. Tapos sunod syempre katong tanaw ta dito sa Indak-Indak sa Kadalanan. Demo tanaw punta dito sa Floral Parade. But in between that, syempre napatay before that katong inauguration pud sa USEP Sports and Cultural Center. And then of course, napay mga singit-singit na mga schedules diha. So, mao na siya, murag kana ang schedule nato naka-concentrate sa karon diri sa Kadayawan Festival. Pero di na gid namo ka pugan sab Congressman Carlo Nograles basta doon nakapay ka puno na mga minsay para kadto sa mga television. And of course, unas tanan pasalamat ta kay PBA Party List Congressman Mark Sambar sa iyang pagbisita diri. Of course, sa iyang paghatag og tabang diha sa atong pagtapos, pagpahuman o pagkumpleto nato diha sa University of Southeastern Philippines Sports and Cultural Center. Pasalamat po ta kang Senator Cheese Escudero tungod sa iyang dakong tabang para diha sa maong Sports and Cultural Center. Ingon man kang President Noynoy Aquino ug kang Secretary Butch Abad. Of course, kini siya nagsugod pa sa termino ni Speaker Prosper Boy Nograles, pinaagi sa iyang pagpaningkamot, natukod ang maong istruktura ug kita pinaagi sa atong gamay nga pagpaningkamot sa kita nakahatag pud ta og tabang diha sa atong pagkumpleto sa maong sports facility. So, nanatay takong venue para sa tanan nato mga conventions, tanang mga sports activities, mga cultural activities nato para sa syudad sa Davao para makatabang sa atong turismo, makatabang sa atong paghatag og paglambo para sa atong syudad ug syempre pagkatabang para sa University of Southeastern Philippines ug sa mga scholars ini. So, daghang kay salamat. Of course, happy Kadayawan kanatong tanan sa pagsaulog nato sa Kadayawan Festival. Siyempre, kinahanglan magpasalamaton pud kita sa atong Panginoon sa iyang paghatag og daghang ug abunda nga paghatag nga mga blessings kanato dinhi sa syudad sa Davao. Of course, sa tanang mga tan-aw karon labi na sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong anak nga sila si Mateo, Massimo ug Nika. Kay tanan daghang kay salamat ug happy Kadayawan. Okay, Raf? Okay, pasalamatan sab nato Salz no ang himo sa atong set no si Jack og siyempre ang nag-makeup kanato si Kata Galineto og sa di pa ko makalimot Salz, happy birthday day kay Joanna Michelle Durano, happy birthday Owi og sa akong amahan, happy birthday sab kay Will Bermejo, happy birthday tay. Para man tay oras kining inyong higalas kahanginan Rafi Bermejo. Daghang salamat ug maayong adlaw. Okay, siyempre ngito kang Bombit at Patit Castillo, Attorney Joey Burgos, Karen Lamorita. Saldi Chato, maayong adlaw. Kalambuan Dalatana. Madayaw Davao. Panahon na usab nga atong pasalamatan ang labawng makagagahom sa iyang paghatag kanato ug abunda ug mabungahong kiniyahan pinaagi sa atong pagselebrar sa Kadayawan sa Davao. Ako ug ang akong pamilya nang hinaot nga pinaagi sa maong selebrasyon atong makab-ot ang gihandom nga panagiusa ug kalinaw sa matag usa. Hilabi na sa atong mga kaigsunang lumad nga maoy sentro sa atong kasaulugan. Sa kanunay kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles nag-ingon, happy Kadayawan sa Davao. Maayong adlaw. Tatakay ang walay puas natong paghatod sa request sa mga barangay nga medical mission alang sa libreng check-up ug tambal. Sama na lamang dinhi sa Barangay 76-A. Kami nagpasalamat kang Congressman Carlo, ilabi na kining mga medical mission ug uban pang mga programa nga iyang ginapadala diri, ginahatag. Magpasalamat ako sa tanang may suporta sa maong medical mission o kang Congressman Carlo Nograles.
Ako dakong pasalamat kang Congressman Carlo nga sama ni ani naghatag yun siyang medical mission para namo dinhi sa Bukana. Padayon ang paghatag sa inyong request kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal lagi panghatag niya sa mua, sa tanang taon lagi pangtabangan niya karong adlaw. Hinaot ta nga magpadayon ni kinihang sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.